Nagpa siyang House Prosecution Panel na unahing isalang Article 4 o yung alegasyong threat, destabilization at inciting to sedition sa presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni House Child Spokesperson at Lanao do Sur Representative Zia Alonto Adyong. Sa Article 4, nakasaad yung pagbabanta ni Vice President Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Adyong, kasama sa mga isinumite sa Senate Impeachment Court ay yung sequence o yung pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo. Pagkatapos naman ng Article 4, susundan ito ng Article 1 o yung maling paggamit ng confidential funds, Article 3 o yung bribery at katiwalian sa Department of Education o DepEd at yung Article 2 o yung unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Paliwanag ni Adyong bukod sa bahagi ito ng kanilang estratehiya, naniniwala ang House Prosecution Team na sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan ng ating mga kababayan ang magiging takbo ng impeachment. Matatandaan na sa live video noong November 2024, nagbitiw ng mga salita ang Vice Presidente na meron umano siyang kinausap na tao na papatay umano sa Pangulo at iba pa kapag merong nangyari sa kanya.